Nagsisi ka ba na sumama ka sa akin at umidin sa Pilipinas at nag for good? Yan ba yung masanong? Ano ang natutunan mo about yourself mula nung nag-vlog ka? Ano natutunan mo about yourself mula nung nag-vlog ka? Ang aking natutunan. Sophie, sige, sige, pahabol ka, Sophie. Pahabol ka, Sophie. Dali, takbo. Dali, doon ka. Pahabol ka, dali, Ayun. Hinabol. Halika dito! Ay ka, Sophie, dali. Takbo ka, Sophie, takbo. Ay ka, Sophie, pahabol ka, dali, takbo. Ikaw nga, Miss, pahabol ka. Dali, pahabol ka, dali. So, inaantay po natin yung nagtitinda ng pandesal. Hindi mo makapaglaro na yan sa pabo. Sa pabo kayo mo? Bakit? Tuwas yun ka na yun. May kalaro eh. Hoy, bawal yun. Ikaw naman macho, laro ka kay Sophie. Ano ba yung laro niyo ni nakita ko naglalaro kayo ng mga manika. Totoo hindi. Sabi ko kayong tatlo naglalaro kayo ng mga manika, totoo. Ikaw, pahabol ka sa pabo. Pabo! Ikaw nga, pahabol ka, macho. Pahabol sa... Ikaw nga, Alima, pahabol ka sa pabo. Dali. Ayaw? Ikaw nga! Hindi naman ano yan. Go! Ayan, hindi naman ano yan. Hindi naman nakaka... Inuulot yung pabo. So ayan po mga amigo, habang nag-aantay tayo kay Kuya Beljun, ay meron po tayong meron tayong pa-interview. Boy! Pasok! Boy Abunda. Mag-interview muna tayo kay Tito Bel, no? Saglit lang muna, Chuchen, ha? O sige, maglaro ka muna doon. Magandang araw po sa inyo mga amigo at nag-aantay tayo ng pandesal. Wala pang pandesal nandito kay Tia Cesa. Kanina pa po kami din at ayan, si Tia Cesa ay nag-ano ng buhok ni Misma at si Amir busy sa kanyang tableta. Tapos si Lakyong Pogi nagsi-cellphone, ayan. So naglalaro sila Alima doon. Kamusta po ba kayo mga amigo? At alam niyo po, ito po ay isa sa request ng ating mga viewers at magkaroon ng Q&A question. Question po para kay Kuya Beljun, mga amigo. Beljun, halika rito. May tatanong ako sa iyo dito. Konti lang naman yung tatanong ko sa iyo at sagutin mo ito na makatotohanan at walang halong kaplastikan. Hindi ka nakita sa camera dito eh. Ayan sagutin mo ito na may katotohanan. So kumbaga mag-aantay ngayon, question and answer. So ang unang tanong ko, wala nang patumpik-tumpik. So ang unang tanong natin ay Beljun. Saan mo nakikita ang sarili mo 5 years from now? 5 years from now, saan mo nakikita ang sarili mo? 5 years from now, siguro 5 years from now nakita ko yung buhay ko na meron ako isang farm, nag-aalaga ako ng mga animals, domestic animals na inaalagaan ko siguro 5 years from now. Lumaki ka sa farm, ganun. Hindi ako lumaki sa... lumaki ako sa palayan. Lumaki sa palayan, yun ang nakikita sa 5 years from now, meron ka sariling resort. Farm. May sariling farm daw. Ito ang matinding tanong kay Kuya Beljun. Kuya Beljun, fulfilling ba sa iyo ang pagbablog? O fulfilling ba sa iyo ang pagbablog? Very much. Kasi nga, di ba, dahil kung di sa pag-vlog, wala ko ngayon dito sa kina Kuya Raul. Kaya, being a vlogger is a very much, tag doon yung fulfillment ko ang pagiging vlogger dahil dito ako naging masaya at dito ko na yung self-confidence ko mas lalo siyang naging naipakita ko sa mga tao kung sino ako, diba? Pinoy, parang sa Pinoy Big Brother, diba? Ayun. Ito pa ang tanong nila, may nagtatanong pa sa akin. Sabi ko, ano sa tingin mo ang kailangan mong gawin para ma-improve yung pagbablog mo? Ano ang kailangan mong gawin? Ano pa sa tingin mo ang kailangan mong gawin to improve your vlogging?
Siguro more self-confidence, tapos yung laging maniwala sa sarili. Believe in yourself lagi, tapos don't mind the basher, at yung siguro yung mga diction ko, tapos yung pronunciation ko dapat maging yung malinaw at maliwanag at para maintindihan ng bawat dating manunood. Siguro yun lang, at more on believing yourself, yung ipakita mo kung ano yung be yourself pag nagbablog ka, para at least maunawaan ka ng mga tao at improve ko yung pagiging self-confidence ko, tapos yung pagsalita ko kasi mabilis daw at di daw naman siya naiintindihan. Kaya lang hindi lang naintindihan kasi walang microphone. Pero pag kami microphone, naiintindihan. Siguro pag microphone naiintindihan ng ating mga minamahal nating mga nanonood ngayon. So shout out sa inyo dyan, guys. Ito ba ang tanong, may time ba na parang gusto mo nang mag-give up sa pagbablog? O may time ba na may time ba sa buhay mo na gusto mo na mag-give up sa pagbablog? Wala. Parang mas gusto ko pang i-improve yun pagiging content creator, kasi yung mga basher parang naging sandata ko siya para pa mas igihan ko pa yung aking pagiging vloggers. Yun. Wala kong ano yung sabi mo? Ano sabi mo yung tanong? Yun, wala pa akong pagsisi naging vlogger. Pagsisi naging vlogger, tapos wala yung naging masaya ako. Masaya ako sa buhay na tinahak ko, kasi para ito yung maging daan upang makilala ko pa kung sino ako, at para makilala pa ako ng ibang mga tao na ako ay isang very humble person. Tahimik lang pero napakabait na tao po ako, guys. Very religious, very faithful yun, guys. Thank you, Roel. Ang tanong ko lang sa'yo, paano ma-improve Parang maba yung mukha natin. Parang maba yung minutes natin. Yun lang ka. Parang maba yung minutes. Ito ba tanong? Ano ang natutunan mo about yourself mula nung nag-vlog ka? Ano natutunan mo about yourself mula nung nag-vlog ka? Explain mabuti. Ang aking natutunan nung ako'y nag-vlog, yung maging maunawain, yung pagiging mapagpasensya, tapos maging yung mahalin mo yung sarili mo at kapwa mo, kasi kung di mo mahal ng sarili mo, di mo rin mamahalin yung kapwa mo. Kaya you need to love yourself before others. Tapos yung pagiging compassionate, tapos generous sa mga taong nangangailangan. Yung pagtulong kasi napakasarap ang feeling na ikaw yung tumutulong sa kapwa, lalo na yung mga taong mga deserving na bigyan nating tulong. So yun natutunan ko, tapos yung pagiging mapagpasensya, kasi may mga panahon talaga na minsan may mga sa trabaho ko to, minsan may mga basher talaga hindi mo talaga over the belt kasi sila magsalita ay mag-judge na hindi naman totoo. So maging siguro open-minded na may mga tao talaga pag social media, maraming mga tao na sisimisira sa iyo na hindi man totoo. So yun lang siguro natutunan ko, open-minded, tapos maging matulugin, compassionate sa ating kapwa, at yung mapagpasensya, natutunan ko yun. At simple, yung pagtulong natin, kahit little na siya, pero napakalaking impacto sa buhay ng tao. Sa impact sa buhay ng tao. Yung impact ng buhay ng sa pagtulong natin. That no matter what help, is it small or big, nakakaroon to ng tatak sa puso ng mga tao natin tutulungan. Yun lang po. Sir. Nagsisi ka ba na sumama ka sa akin at umidid sa Pilipinas at nag-for good? Yan ba yung tanong? Yun ang pinakahuling tanong. Unang-una, bago ko nag-decide dito, almost 1 year na ito na pag-decide, di ba? Almost 1 year na ito na pag-decide. Hindi, ibig sabihin, Dejon, ngayon na nakauwi ka na ng Pilipinas at ilang months ka dito, 4 months ka na dito, meron ka bang pagsisisi na umuwi ng Pilipinas? Wala, as of the moment, wala akong pagsisisi kasi ginusto ko to. This is my decision with my family. Mas masaya to kasi kasama ang pamilya mo. Anytime pwede ka umuwi, tapos meron ka naman nakakuha naman na pera sa paggawa ng pag-vlog. So, I think it's the best. I think it's a wise decision for me dahil siguro both of us, asawa ko may trabaho din ako ngayon sa pag-vlog ko, kasi hindi ko masyadong pinagsisihan, hindi masyadong mahirap mag-decide kasi both of us may trabaho kami. Siguro yun. At nandito Kuya Rowel, masaya ako kasi kung di ako nag-masaya, hindi ako pumunta kay Kuya Rowel, di ba? Kaya I'm very happy and nandito ako sa bahay ni Kuya Rowel na si Kuya Rowel napakabait nito at tumutulong, natutulungan. Alam mo, ang trivia dito, wala kayong bayad, libre kami lahat dito. Ano ito? Ewan ko sa inyo. Hindi ko narinig ang sabi mo? Ano?
Gusto ko lang sana magpasalamat kay amigong Roel dahil sa kanya ang lahat ng itong titira namin free lang to guys. Kaya nagkitsaw kami, kaya ang binabayaran ko lang yung mga personal things ko lahat. Gusto ko magbili ng gamit ko sa mga ganun, gamit sa bahay, yun lang ginagastos ko. Pero the rest po, Kuya Roel, hanggang sa aming pagpapasya, lahat pupunta pa kami sa bansa. Ulahan nyo kanong bansa pupunta namin. Secret guys, pula na abangan nyo yun. So ayun po mga amigo, bago kayo mag-away ni Kuya Belgium, ay tatapusin ko na po ang vlog na ito. Kung ano naman lumalabas sa bungakan ni Belgium. Salamat po mga amigo at nalaman nyo na po ang saloobin ni Kuya Belgium at magandang topic kahit paano malaman nyo po yung saloobin namin about po sa nangyayari sa amin sa Pilipinas. 4 months na po kami dito at so far naman ay okay kami. At actually mas nag-aaway pa nga tayo sa Equatorial Guinea kaysa dito no? Kasi magsama tayo dito. Oo. Dito sa Equatorial Guinea, lagi kami nagkatalo ni Belgium. Katalo-talo kami sa Equatorial Guinea. Pero ang pagkatalo namin parang magkakapatid lang naman. Tapos after ilang hours okay na. Para magkakapatid lang. Pero dito sa Pilipinas parang hindi. Parang mas napabuti pa yung aming pagkasamahan. Kasi araw-araw magkasama kami at saka mas naibigyan namin ng time yung bawat isa yung bawat pamilya. Si Jose umuwi yan. Kauwi lang ni Jose tapos babalik na naman dito, ganun. Anytime na gusto nilang umuwi, makakauwi naman sila. So, ayan mga amigo at salamat po sa nakikinig ng aming kwentuhan habang ang mga bata ay naglalaro dito sa bahay ni Tia Celsa. Salamat po mga amigo at God bless.